DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, 20 ng Setyembre 2024. Ulo na ating mga balita, Pag-asa, binabantayan ang bagong cloud cluster na maaaring maging isang LPA. DZRH exclusive, pagkakasangkot ni Pastor Kibuloy sa human trafficking, kinumpirma na isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ. Alice Guo dumalo sa hearing ng House Quad Committee, pinatawan ng contempt. Good news, bill na nagtutulak na alisin ang taripa sa pag-e-export ng saging lusot na sa ikalawang pagpasa ng Senado. BP Inday Sara, kinuyog ng netizens, tinawag na bratinela dahil daw sa pagsusuot ng earphone habang nasa hearing ng Kamara. Kapatid naman ni Michael Yang inaresto ng PAOK sa NAIA. 9,000 na ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, walang namomonitor ang Pag-asa na anumang bagong bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit todo bantay ito sa namumuong cloud cluster o kumpol ng kaulapan na maaaring ma-develop bilang isang low pressure area sa mga susunod na araw. Ayon kay Benson Estareja ng Pag-asa, ang enhanced southwest monsoon o habagat pa rin ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon at Visayas, habang ang Mindanao makararanas naman ng localized thunderstorms sa susunod na 24 oras. Kabilang sa mga makakaranas ng bahagya hanggang sa may kalakasang pagulan ang mga lalawigan ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro at Northern Palawan, Metro Manila, Abra, Benguet, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Iloilo, the rest of Palawan at Ilocos Region. Epekto naman ito ng southwest monsoon. Dahil naman sa habagat, makakaranas din ng malawakang pagbaha ang Davao City at iba pang bahagi ng Davao Region. Kabilang ang Santa Cruz, Davao del Sur. Ang pinakahuling report umabot na daw po ng bubong ang tubig baha dyan po sa Davao del Sur, sa Santa Cruz. Ayaw nilang maniwala kasi yung patuloy na pagkakalbo ng bundok Apo sa bahaging yan ho ng Mindanao o ng Davao, talagang magdudulot ho ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Umapila naman ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa Pag-asa na mas agahan pa ang oras ng pagpapalabas ng weather bulletin. Ito'y para mas maaga rin na makapagdesisyon ang mga lokal na pamahalaan kung sususpindihin ang klase at trabaho sa kanilang lugar dahil sa masamang panahon. Ayon kay MMDHA Romando Artes, sa kanilang third quarter meeting ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, hinihiling ng mga lokal na pamahalaan na gawing 3:30 ng umaga ang paglalabas ng weather bulletin imbis na 5 na umaga. Kadalasan nakaschedule ang paglalabas ng daily weather report ng Pag-asa tuwing 5 ng umaga at kung may bagyo sa Pilipinas 4 na naman, 11 ng umaga, 5 ng hapon at na 11 ng gabi o kada 6 na oras. Pero ginigit ng LGU, late na ito dahilan upang late na rin ang kanilang desisyon na makapag-abiso ng suspension ng klase. Kadalasan, ang lokal na pamahalaan naman ang sinisisi at pinuputakte ng bashing sa social media ng mga netizen, mga magulang at mga mag-aaral oras na mahuli ang kanilang deklarasyon ng suspensyon ng klase. Talagang hindi matapos-tapos yung problema natin dyan sa issue ng suspension ng klase. No? Naaalala ko tuloy noon si Dr. Neil Rosas diba? Ng DepEd, NCR. Habang ang mga lokal na pamahalaan ayaw sumagot, si Dr. Nilo Rosas, tawagan mo ng anytime, gigising yan at magpapasya. Magandang umaga. Wala pong pasok ngayon. Basta ho sa mga impormasyon na nakahanap natin. Hindi, kasi si Dr. Nilo Rosas naman,
Nagtatanong din ho sa mga lokal na mga barangay kapitan na alam niya, di ba? Hindi lang ho umaasa doon sa desisyon o doon sa nagiging pahayag o mga impormasyon na nagagaling sa pag-asa. Inimok naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na huwag maliitin ang epekto ng climate change. Ito ang pinapanawagan ng Pangulo sa isang tape message sa ginanap na Climate Change Summit sa Pasay City. Iginit ang Pangulo, dapat harapin ang climate change. Pag-usapan, pag-aralan dahil ang magandang pagtugon dito ay mamanahin ng susunod na henerasyon. Naniniwala din ang Presidente na mas seryoso ang climate change kumpara sa COVID-19 pandemic at kung makaka-adapt naman ang Pilipinas sa new normal dulot ng pandemic, dapat din na maka-adapt tayo sa climate change. Kaya nga po natutuwa ho tayo sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na tinatangkilik ang pagtatanim ho ng kawayan dahil isa ho ito sa mga pinaka-epektibong paraan para ho sa flood mitigation. Hindi mo na puputulin yung puno, mapipigilan mo pa ang pagkakalbo ng mga lupa na yung hindi forest cover yung taba ng lupa mapapanatili natin dahil mapipigilan ang soil erosion. Samantala, inanunsyo na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang 24 na grand winners sa prestigyosong 2024 photography competition na umakit nga ng halos 4,000 entry sa buong bansa. Pinili ng PAGCOR ang mga entries ng mga larawan na namumukod tangi sa kanilang original at visual effect sa tulong ng mga veteranong photographer at mga visual artists na nagsilbi bilang mga hurado mula regional hanggang final screening. Sa conventional category, nakatanggap ang 8 grand winners ng tig 100,000 pesos habang 16 naman ang grand winners mula sa mobile and drone categories na tumanggap naman ng tig 50,000. Ang 8 consolation prizes para sa conventional categories ay nakatanggap naman ng 35,000 pesos bawat isa. 16 naman ang grand finalist sa mobile at drone category na nabigyan ng tig 20,000 pesos. Ibinakita sa photo competition ngayong taon ito ng PAGCOR sa temang Harvest Time, ang mayamang pagkamalikain at pananaw sa yamang kultura ng Pilipinas at ang pagsisikap ng mga magsasaka at mga mangingisdang Pilipino. Ang mga nanalong larawan ay tatampok naman sa corporate calendar ng PAGCOR, yung DES at saka yung world versions para sa 2025. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay! Si Bong Revilla, may maagang pa-birthday sa mga taga Quezon City. Yan po naman ang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Senator Bong Revilla sa Amoranto Quezon City Sports Complex. Iyon, tama. Na kung saan ay pinag-usapan namin ang tungkol sa kanyang kaarawan. Well, bilang salbo September 25 ang kaarawan ni Senator Bong pero kamakailan ay namigay na siya ng ayuda para sa mga taga Quezon City. 4,000 na kababayan natin ang nakatanggap ng ayuda mula kay Senator Bong Revilla. Nagkaroon din ng bloodletting na kung saan ang mga dugo na nakuha ay mapupunta sa charity, of course. Ayon kay Senator Bong, ay ginagawa daw niya ito madalas sa Quezon City dahil alam nito na mahal siya ng mga taga Quezon City. Napansin namin kay Senator Bong, bakit parang mahirap pa rin siya maglakad dahil parang iika-ika pa rin siya. Inamin ng naturang aktor na totoong masakit pa rin hanggang ngayon ang kanyang mga paa na kung saan ay kamakailan nga ay naoperahan siya. Payo ng doktor sa kanya, 6 months bago siya maglakad-lakad pero 2 months pa lang ay naglalakad na si Senator Bong Revilla. Kailangan daw niya itong gawin. Lalo pa at mahal niya ang marami nating kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao ang pupuntahan ni Senator Bong Revilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germ sa katawan nila.
Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge nyo subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Para makapag-Shield Bath Soap na ho tayo, ito ang ating mahiwagang tunog. Sige, bigyan na ho natin yung prinsipyo ng P6. Magkano na yun? 8,000. Hindi, 9,000. Ha? 9,000. Kasi 4,000 last week. Ngayon, pang 5 araw, 9,000. Bah, no. Marami-rami na rin bigas mabibili nito ba? Ayan, ha? Ang clue! Ang prinsipyo ng P6 na ginamit dito ay gumamit ng friction. Friction. Hindi friction, ha? Friction. Ayan, ha? Di ba, isang item doon ay massage chair. O, ito, may friction. O, bahala na kayo kung ano yung prinsipyo kung ano ginagawa pagka may friction. Ang inyo po mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin, ha? 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. And again, pagkatapos po natin gumawa ng kung ano mga bagay dyan na may kinalaman po sa ating mahiwagang tunog, gamit ang inyong massage chair, mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations muna kay Senator Loren Legarda, first ever Filipino awardee and recipient ng Legion of Honor from the country of France. Congratulations Senator Loren, bilang kauna-unahang Filipino awardee na nakatanggap ng Legion of Honor mula po sa France. Ito daw po ay dahil sa kanyang continuous commitment sa pagpapatatag ng ating kultura, diplomacy at strategic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng France. Congratulations, Senator! Naaresto naman sa Ninoy Aquino International Airport ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Ito ay si Tony Yang. Inanunsyo ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos na manakip si Yang. Ang buong pangalan nito ay Yang Jianxing dahil sa mission order bilang undesirable alien mula sa Bureau of Immigration. Ayon kay PAOK spokesperson Attorney Winston Casio, nahuli siya sa NAIA Terminal 3 kagabi. Si Tony Yang ang tinuturing nasa likod ng iligal na pogo naman sa Cagayan de Oro. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Isiniwalat ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na human trafficking ang pinakamalaking negosyo ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa eksklusibong panayam ng DCRH, ibinahagi ni Arlene Stone na nagpapadala si Quiboloy ng mga miyembro ng KOJC sa iba't ibang lugar para makalikom ng pera sa pamamagitan ng pagsulisit o pagbebenta ng mga pagkain. Pero ayon kay Stone, hindi naman pupunta sa foundation ni Quiboloy ang nakokolektang pera, kundi sa kanya lamang bulsa. Obligado pa niya mga ito na at may inaabot na kota dahil may pledge ang bawat miyembro. So after nang masaturate namin yung Mindanao, kami po at sa iba kong mga kasamahan ng mga young people ay pinadala ng Maynila. Sinaturate namin yung buong Maynila hanggang napasok namin yung ibang parte ng Luzon. Ano naman ang tininda nyo? Ng buong Pilipinas, nung nasaturate na yung buong Pilipinas, nag-branch out po sila sa ibang bansa. At ganun din, paulit-ulit yung practices. Hanggang dumating yung time na hindi na pagtitinda, kundi pagsusulisit na. Lumapit din sa Senado ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para humingi ng tulong kaugnay ng mga nangyayari sa loob ng KOJC. Sa panayam po ng 2x2 ng DCRH, sinabi ni Arlene Stone, ilang senador ang kanyang nilapitan online, pero tanging si Senator Risa Ontiveros lamang ang tumugon sa kanya. Manny Pacquiao, nilapitan ko rin yan pero wala tayong respond.
I think, I don't know if Ejercito ay, pero si Senator Risa yung last. Ayon pa rin kay Arlene Stone, isa mo sa mga dahilan na nagtulak sa kanya para humingi ng tulong sa Senado ay dahil personal niyang nakausap ay ng miyembro ng KOJC na biktima ng pang-aabuso. Dagdag pa rito, natagalan din daw siya noon sa proseso ng paglilitis sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Isa po sa reason noon kasi ongoing na yung yung kaso dito sa US. Okay. Medyo ang ano kasi natin, ang struggle ko ay yung mag-antay, no? Kaya I initiated na mag-reach out sa ating Senate para mapabilis yung process kasi in my mind kung gagawin natin ito, malalaman ng mga Pilipino kung ano talaga ang kalakaran sa loob ng KOJC, ay ma-force yung ating government na ma-hold accountable si Pacquiao. Isa rin sa mga nakabahagi sa sexual na pang-abuso sa mga pastoral ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Digong Duterte. Ito naman ang eksklusibong siniwalat sa DCRH ni Arlene Stone, dating miyembro ng KOJC. Ayon kay Stone, pinagpapasa-pasa ang ilang kababaihan na nasa pastoral ni Kibuloy sa kanyang mga kalapit na mga kaibigan para gawin kung anuman ang gusto nila. Basta niya may permiso mula kay Kibuloy, ay kilala ito bilang tamang hakbang dahil tila utos din ito ng kanilang Diyos. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Noong tanongin naman si dating Executive Secretary Bingbong Miljaldea, kilalang kaibigan din sa Davao ni dating Pangulong Digong, hindi niya daw malaman kung siya magagalit, matatawa sa mga naturang aligasyon. Nakipag-ugnayan na ang Davao City Police sa Parans and Explosive Weapons sa Campo Crame para masuri kung may baril ang ilang pangalang hinihinalang miyembro ng Angels of Death. Ito'y kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa sinasabing private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Una rito kinumpirma ng PNP Civil Security Group spokesperson na si Lieutenant Colonel Yodisan Gultiano na nagbigay na ng listahan ng Davao PNP para tignan ang firearm licenses ng ilang individual. Sa pag-alukay sa record, sinabi ni Gultiano, ilan sa mga pangalan ay rehistrado namang gun owner habang ang iba ay hindi. Insofar as the CSGFEO is concerned, ang amin lang po ay yung request na ibinigay sa amin for verification kung itong mga individual na to ay licensed holder ng firearms. Some of individual in the list are licensed and the others are hindi kasama sa, walang record sa FEO. Tumanggi namang magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa mga naturang personalidad ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, laundry day today. Pwede ho tayong maglaba dahil magandang panahon. Kunod noo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Target naman ng SM Prime Holdings Incorporated na matapos na ang land portion ng kanilang reclamation project sa Pasay sa susunod na taon. Ito ang pinahayag ng SM Engineering Design and Development Corporation President na si Hans C. sa sidelines ng ika-30 National Retail Conference and Expo. Ayon kay Hans C., nasa 100 hektarya pa lamang ang kabuuan nitong land portion bilang bahagi ng base property ng naturang proyekto. Magugunitang aabot ng 360 hectares ang plano ng SM Prime Holdings para sa tatawaging SM Smart City sa Pasay. Pag natapos na niya ang land portion, isusunod naman nila ang paglalagay ng mga kalsada, utilities, piping at iba pa. Ang naturang reclamation project ay planong idugtong sa Mall of Asia Complex at gagawing isang business district na puno ng world-class
ng mga mall, office, residence, entertainment arena, 5-star hotel at convention center. Signature campaign kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema na ihiwalay ang Sulu sa BARM, isinusulong naman ng MNLF. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutang, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Pangungunahan ng Moro National Liberation Front o MNLF ang signature campaign bilang petisyon sa layuning sanay i-reconsider ng Supreme Court ang ibinabang hatol nito sa paghihiwalay ng Sulu sa BARM. Sa public statement mula kay MNLF Council of 15 Chairman and Concurrent Dole BARM Minister Muslimin G. Sema, isusulong nila ang hakbanging ito sa tulong ng Bangsamoro people sa buong rehiyon at sa pamamagitan umano ng napakahalagang lagda na malilikom, mapapaalalahanan ang Supreme Court na ang kanilang ibinabang desisyon ay may tuturing na violation sa 1976 Tripoli Agreement, sa 1996 Final Peace Agreement at maging sa 2014 Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Ayon kay Sema, ang mga nabanggit na agreements ay nagpapatunay ng dekadang pakikipaglaban at pakikibaka sa adhikaing self-determination sa Mindanao. Ang naturang desisyon ng Supreme Court ay naging dahilan umano na majeopardize at nagkaroon ng conflict ang mga sinisimulang transformation sa Sulu na nakaangkla sa nabanggit ng mga kasunduan ng pamahalaan at ng MNLF at MILF. Ayon pa rin kay Minister Muslimin Sema, ang desisyong ito ng SC ay pumupukaw sa mga nagdaang pasakit at hirap ng mga nagdaang digmaan at pakikibaka. Ang natamong kapayapaan ngayon sa Bangsamoro Homeland ay umpisa pa lamang umano ng katuparan ng mga pangarap ng kapayapaan at pag-unlad, partikular sa Sulu. Para sa isang ordinaryong mamamayan ng Sulu, nangangamba silang madiskaril na naman ang mga pangarap nilang makalaya sa culture, politics, social and economic discrimination. Bagunitang may mga hakbang na rin ginagawa ang BARM government sa ilalim ng mandato mula kay Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa pamamagitan ng binuong Technical Working Group na silang naatasang pag-aralan ang mga posibleng legal na mga hakbang na nakatakda nilang ikonsulta sa national government. Mula sa Bangsamoro Homeland, RH19, Jun Dimakutak, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Dimakutak. Sukran. Masayang ibinalita naman ni Senator Amy Marcos sa mga magsasaka na mawawala na ang taripa para sa pag-e-export ng ani nilang saging sa South Korea. Aparayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ng mambabatas na pasado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Resolution 1188 na magraratipika sa Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Ang nasabihan niyang kasunduan ayon sa Senador na nilagdaan ng dalawang bansa noong pang Setyembre ng 2023 ang lulusaw sa 30% na taripa sa saging. Sinabi ni Senator Amy Marcos na makatutulong ito para sa mga naghihikahos na industriya ng sagingan sa Davao at iba pang mga lalawigang hirap nang makapagbenta ng kanilang aning saging. Nakakahikayat din na niya ito ng mas maraming foreign direct investment at concessions kaysa sa nasa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Binigyan din pa ni Senator Marcos ang pangangailangan ng naging mas competitive ang lokal na mga industriya ng Pilipinas sa gitna ng pangamba ng liberalisasyon sa importation. Dismayado kasi ang presidential sister na bumagsak sa 72.6% ang Philippine banana sa South Korean market noong 2023 mula sa dating 95.6% noong 2014. May good news ako kasi kagabi na ipasa yung free trade. Wala nang taripa yung saging ng Pilipinas ibebenta sa Koreano. Alam naman natin naghihikahos ang saging dyan sa Davao. Dyan sa mga kasuluk-sulukan ng ating mga lalawigan. At least export free na. Wala na yung 30% na taripa na hindi na tayo makabenta. Halos 100 na mga nagtapos ng Latin Honors at 13 naman ang Board Top Notcher. Binigyan naman ang pagkilala ng DOST Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Kinilala ng Department of Science and Technology, DOST, halos 100 mga honor graduates at 13 mga Board Top Notchers sa Tacloban. Ito ang sinabi ni DOST Regional Information Officer Jen Ragob sa isang panayam. Ayon kay Ragob, nabigyan ng mga ito ng certificates para makatulong sa pag-apply sa trabaho. Karamihan sa mga ito ay DOST scholars na mga nakakuha ng summa cum laude sa kanilang pagtatapos, magna cum laude at cum laude. Ang mga board top notcher naman ay binigyan din ng pagkilala ang kursong Engineering, BS Math at BS Environmental Science.
sa mga nagbigay ng valedictory address sina Dexter Bilas ng Visayas State University, Baybay City na nakakuha ng summa cum laude sa kursong BS Environmental Science at Raymond Negros ng Leyte Normal University na nakuha ang magna cum laude dahil sa pagtsatsaga. Sinabi nito na nakuha nila ang ganitong mga parangal. Mula dito sa DY Vilacson Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo po'y may mga importanteng lakad, alas 4:29 na. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang pagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga kumadrona. Ginagamit po ito for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Muli naman pinagtibay ni Senator Bongo ang kanyang suporta sa mga inisyatiba ni Vice President Sara Duterte sa harap ng investigasyon ng Kongreso sa manukalang budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Umaabot sa 2.037 billion pesos ang panukalang budget ng OVP para sa 2025. Naniniwala si Senator Go na ang OVP ay instrumental sa pagpapaangat ng buhay ng mga Pinoy, partikular na sa mahihirap at kulang sa serbisyo. Sa naunang deliberasyon ng Senate Committee on Finance, binigyan diin ni Senator Go ang malaking epekto ng mga inisyatiba ng Office of the Vice President tulad ng mga programang tulong medikal, relief operation, suporta sa edukasyon, programang pangkabuhayan at inisyatibang libreng sakay na pinakikinibangan ng higit sa 600,000 pasahero sa Metro Manila at lungsod ng Bacolod, Cebu at Davao. Bilang isang proud Dabuenyo, sinabi ng senador na naging saksi ang kanyang tanggapan sa remarkable work ni Vice President Inday at kanyang napatunayan ang positive impact ng mga nagawa nito sa komunidad at sa buong bansa. Iniyak naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tatay na si dating Pangulong Digong Duterte na wala itong dapat ipag-alala sa mga kinakaharap niyang political attacks. Sinabi ng Vice Presidente na hindi man sila nakakapag-usap ng kanyang tatay, pero sinabi niya sa mga nakapaligid dito na sabihin sa kanyang ama, huwag ma-stress sa mga nangyayari. Sinabi pa ni BP Inday, maging si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ay sinabihan din niya na huwag magpa-stress dahil kaya niya ang kinakaharap niyang mga usapin. I-anunsyo naman ni BP Inday Sara sa ika-4 na quarter ng 2026 kung tatakbo siya o hindi sa 2028 presidential elections. Ito ang sinabi ng pangalawang Pangulo matapos na umalis sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggasta ng pondo ng Office of the Vice President. Pero bago ito, sinabi ng Vice Presidente sa kanyang opening statement sa committee hearing na hindi siya kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Samantala, balita naman mula sa Action Radio Davao, top 5 drug personality nanlaban sa bypass operation, patay sa Davao City. Itali na balita mula kay Jun Soter. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, dead on arrival sa pagamutan ng isang lalaki na target ng drug bypass operation dakong alas 4:18 ng hapon, September 17, 2024 sa Minterbro, Barangay Ilang, Davao City matapos nakipagbarilan sa mga pulis ang suspect na kilalang si alias Boss, top 5 sa drug watch list ng Davao City. Batay sa report sa PNP, matapos nabilhan si alias Boss ng isang pakiti sa hinihinalang shabu sa pusher buyer nang arestin na sana ang suspect na bigla mga operatiba nang biglang may nagtakbuhan na mahigit 10 kalalakihan na armado patungo sa mangrove area. Kaya mabilis na nagpatawag ng backup ang kapulisan. Sa kasagsagan ng operasyon, nanlaban ang drug suspect kaya napilitang gumanti ng kapulisan at tinamaan ang drug suspect. Sinubukan pa iligtas ng kapulisan ang nasabing suspect. Ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Na-recover ng Regional Forensic Unit ang isang kalibre 45 na armas, magazine na loaded na mga bala, 4 na mga fired cartridge
cartridges cases sa 45 caliber pistol, 2 fired cartridges cases sa 9mm caliber pistol, habang isang brown pouch na may lamang 6 na pakiti sa hinihinalang shabu ang nakuha sa crime scene. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin all over the world. Sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, magandang umaga. Lalong-lalo na doon sa mga midnight singers natin na talagang abala sa pag-ready nila sa kanilang nalalapit na concert. Ingat ho kayo dyan. Sir Manny, get well ha. Ma'am Cora, okay lang ha. Dapat ho kasi nag-uulta tayo pagka senior citizen na ho tayo. 34 makalipas ang alas 4. Ang ultabayo po ay pwede naman nating i-take anytime. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda 2 kapsula bago ho matulog. Ano, mga 1 hour bago matulog. Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na sumailalim po sa napakahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pag ito ho'y pumasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya may kakayahan itong itaboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, kaya kinabukasan may panibagong lakas, may panibagong sigla sa pagharap sa panibagong bukas. Ayan ha. Kaya para ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga pa sa mga senior citizen na nagpapalakas ng kanilang immune system, abay mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, ito po ay halal certified. Kung meron pa ho ngayong mga concerns po, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. At available po ang ultabayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesca Drug, Passman Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ang mahalagang paalala ho natin, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Street level individual drug personality nahuli naman sa bypass operation ng PNP Benmale. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikayamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabasan idji kayo amin. Hindi nakapalag ng arestuhin ng tropa ng Drug Enforcement Team ng Binmali PNP ang suspect na kinilalang si Alglen Reyes Paulino, street level individual, 33 anyos, construction workers at residente ng Barangay Poblacion, Binmali. Sa ulat ng Binmali, Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, nagsagawa ng bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 7:20 ng gabi sa Barangay Naggilayan, kung saan nagkunyaring bayrang isa sa mga pulis at binentahan ng suspect ng isang plastic na naglalaman ng hinihinalang Cebu kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon at nasa 1 gramo ang illegal na droga na nakumpiska na may estate drug price na 6,800 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, kinakarap na kaso ngayon ng suspect na nasa kustudiya ng Binmalay Police Station. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 4 na individual na may kasong pagdanakaw, arestado naman sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37, Danny. Arestado ng 5 PNP na mga tauhan ni Police Major Dennis Duran ang 4 na wanted na may kasong pagnanakaw matapos tugisin nila ang mga ito sa 2 lugar na pinagtataguan sa Barangay Lamau-Limay at Sitio Bagong Silang, Barangay Locanin, Maribeles, Bataan kahapon. Sa ulat mula sa Camp Cirilo, Tolentino sa tanggapan ni Bataan PD Colonel Parmertria, nadakip ng 5 PNP ang mga pugante sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ng korte sa Bataan. Sa ngayon, nakakulong ng 4 na nadakip na sa 5 PNP detention facility at nakatakdang i-turn over ngayong araw ng Friday sa korte na naglabas ng waran at makakalaya lamang ang mga ito kapag nakapaglagak sila ng piyansa na halagang 10,000 piso bawat isa. Pinuri naman ni PD Colonel Parmertria si Major Dennis Duran dahil sa masigasig nilang maaresto ang mga pugante na magnanakaw. Nakabilang ang mga ito sa naglipa na magnanakaw sa lalawigan ng Bataan. Danny Kumilang, RS37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa
mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maya pa makikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. At sa lahat ng mga seafarers natin, mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas, kumusta na po kayo? Ingat ha! Huwag na ho kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Nandyan ang Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim dyan po sa mga nyugan sa ilalim ng mga nyugan nga po ng Quezon. Alam ba ninyong consultant ito? Isa ding veteranong kakakao dyan po sa Davao, si Jack Sandique. Jack, good morning ha. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pinagmamalaki niya na ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global. Suportado ito ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Kaya sabi ho ni Dr. Helen Tan, sa bawat pagtangkilik natin sa Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Dumalo rin si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng House Quad Committee. Sa pagharap ni Guo sa Kamara, dinadiktik ito sa mga katanungan ukol sa naging pamamalakad niya sa Bamban Tarlac. Inususan ng komite ang mga negosyo ni Guo at ng kanyang hinihinalang koneksyon sa illegal na pogo sa Naturampayan. Ngunit nag-init lamang ang ulo ng mga mambabatas matapos na walang mapala sa mga sagot ni Guo at umano'y pagsisinungaling nito. Nakatapos ng high school pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Teka, sabi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi to ulitin ko sa inyo Ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng POGO para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Nagisinungaling, oo, hindi. Your Honor, you're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and if you answer me, nagisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Samantala, sa parehong pagdinig din, ilang beses na napagsabihan ni Congressman Benvenido Abante si Alice dahil hindi nito pakikinig sa hearing. Point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Guo? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while Congressman is talking. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig Kaya na tumatawa ka pa Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka Samantala, pinatawan na ng contempt ng House Quad Committee si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa umano'y pagsisinungaling. Isinulong ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano dahil sa ayaw manong sabihin ni Guo ang tunay na dahilan ng hindi niya paglalagak ng piyansa na 180,000 pesos. Naniniwala kasi si Paduano na nag-i-enjoy si Guo sa PNP Custodial Center. Nagbanta pa si Paduano na kikwestiyonin sa korte kung bakit ito nakakulong sa PNP Custodial Center, gayong questionable ang citizenship ni Guo kaya hindi dapat na mabigyan ng pribilehiyo na manatili sa Custodial Center. Paliwanag naman ni Guo, hindi siya naglalagak ng piyansa dahil iniintay pa niya ang iba pang mga kaso na posibleng isampa laban sa kanya at aantabayan na lamang din niya na mabawi ang pagkontempt sa kanya ng Kamara gayon din ng Senado. Magandang umaga, Pilipinas! Hinamo naman ni San Rafael, Bulacan Mayor Cholo Biolago ang Bureau of Customs Clark sa Pampanga na maglabas ng CCTV footage sa pagdating niya sa Clark Airport kung saan nagkaroon umano ng standoff sa pagitan niya at ilang tauhan ng Bureau of Customs. Sabi ni Biolago, makatutulong ito sa paglilinaw ng issue kaugnay ng kanyang pagdating at pag-alis sa naturang paliparan. Ito ang sinabi ni Biolago bilang depensa sa pahayag na ipinost ng BOC Clark tungkol sa naturang insidente. Ayon kasi sa BOC Clark, kinukondena nito ang isang public official na lumabag sa batas ng customs nang dumating mula sa Bangkok, Thailand noong September 10. May natagpuan daw kasing hindi deklaradong regulated agricultural products at 400,000 pesos na cash mula sa bagahe ng alkalde.
Dagdag pa rito, sinabi ng Clark BOC, nagpakita si Bilago na hindi nararapat at mapang-abusong pag-uugali ng inspeksyonin ang kanyang mga bagahe. Idiniklara rin umano ni Bilago ang kanyang sarili bilang isang unemployed at binantaan pa umano ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, umiinit ho ang mga balita, lalong-lalo na ngayon nalalapit ng eleksyon. 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, showbiz na lang muna nga tayo. Si Ate B, nagsimula na daw mag-shooting pagkatapos na magkasakit. At least gumaling na siya. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ilang linggo ring pinagpahinga ang star for all seasons na si Miss Vilma Santos dahil sa nagkasakit ito. Kaya naantala ang shooting ng pelikula niyang Uninvited ng Mentor Productions na dinirect ni Dan Villegas. Ang sabi ng producer ng pelikulang ito na si John Brian Diamante, mahalaga pa rin sa kanila ang kalusugan ng lahat, lalo na ang kay Ate V. Kaya nagkaroon sila ng delay at medyo tumaas ang budget. Pero okay lang daw iyon. Habang pinapagpahinga si Ate V, ay itinuloy pa rin daw nila ang shooting at kinuna ng mga eksenang hindi kasali ang premiadong aktres. Pero ngayon ay nakabalik na nga si Ate V at lalo pa raw itong gumanda. Nakapagpahinga at handa na raw itong bumalik sa trabaho. Heto ang karagdagang pahayag ng producer na si Brian Diamante. Nagpahinga talaga siya. Na-delay siya ng more than 1 week. But basically, we're on track. That's why kahit Dobano, talagang kami, kasi tumuloy pa rin yung shoot ng mga artista. Nakaliwalay na nawala siya. So, kaya nagmahal din kami ng konti, pero hindi naman natin magagawa, wala naman tayong magagawa doon. Kasi syempre, kailangan mag-rest siya. Yan ang pahayag ni John Brian Diamante ng Mentor Productions. Sinabi nilang isasali ito sa Metro Manila Film Festival pero ayaw nilang magpa-pressure na kailangang umabot ito sa submission ng finished films. Pero mukhang pagbibigyan ito dahil talagang kinakarir na dapat ay may merong Vilma Santos na pelikula sa MMFF ngayong taon. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, para sa mga taga Central Luzon, nandiyan pa rin yung alok sa atin ng Westchester Realty. Yung si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor at saka Samira, pinakamura na yung ready for occupancy unit ngayon. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan sa loob po ng 7 days. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito pong mga proyektong ito ng Westchester Realty, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at saka Masamira, napakalapit lamang po sa Clark International Airport at sa Clark Economic Zone. Kaya naman talagang nagkukumahugo yung mga bagong pasok ho dyan sa Clark, makabila ng unit dahil nandun ho sa loob ng township ang eskwelahan, ang palengke, ang munisipyo, simbahan, halos lahat ng mga amenities nandun na. Hindi mo na kinakailangan lumayo at higit sa lahat, sabi nga ni Malo Cabral, hindi binabaha. Yan isang pinakamagandang location. Kung ngayon pa ho kayo hahabol at tatawag para magpa-reserve sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555, may chance kayong manalo ng bagong kotse. Ang raffle niyan sa Disyembre. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya bago ng bahay mo. Pag sinuwerte ka, bago pa ang kotse mo. Magandang umaga, Pilipinas! Isiniwalat ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na may plano si dating Pangulong Digong Duterte na idiin sa droga sina dating presidential candidate Mar Rojas at dating Senador Franklin Drilon. Batay ito sa naging testimonyo ni Mabilog sa pagharap niya sa Quad Committee hearing base sa nangyari sa kanya simula ng madawit sa drug list ng dating Pangulong Duterte. Kwento nito, pinapunta siya ng dating PNP chief at ngayon ay Senator na si Ronald Bato de la Rosa sa Campo Crame matapos mangako na tutulungan siya dahil naniniwala umano si de la Rosa na hindi siya sangkot sa illegal drugs. Pero hindi ito tumuloy sa Crame na makatanggap ng text message mula sa isang colonel na nagbabala
na idadawit umano siya o ipapadawit umano sa kanya sina Rojas at De Lima. Sa testimonya ni Mabilog, may galit sa kanya si Duterte dahil sa isyu ng politika. Sinabi ni Mabilog na pinakamababa ang nakuhang boto ni Mayor Digong sa kanyang bayan sa Iloilo, kaya't ipinagkakahulugan ang dating Pangulo na hindi niya ito sinuportahan. Iginit naman ni Senator Bato de la Rosa na hindi niya pinapunta sa Campo Crame ang dating Iloilo City Mayor na si Jed Mabilog para patayin. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Bato, pinapunta niya si Mabilog sa Crame para protektahan ito at tulungan sa problemang nagdadawit sa kanya sa illegal drugs. Taliwas ito sa sinabi ni Mabilog sa Quad Committee kung saan ibinunyag niyang may nagbabala sa kanya na huwag tumuloy sa Campo Crame dahil papatayin siya roon. Ikaw ba naman, Henry? Chief PNP ka, papatay ka ng tao, ipapatay mo yung tao na takot na gusto mong bigyan siya ng comfort. Pinapapunta mo ng Crame, tapos patayin mo. Kaso naman ang dismiss sa mayor na si Alice Guo sa Comelec malapit ng madesisyonan ayon kay Chairman George Garcia. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond. Malapit nang ilabas ng Commission on Election ang resulta ng kanilang investigasyon hinggil sa kasong misrepresentation laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Itong binigyang katiyakan ni Chairman George Erwin Garcia ng Comelec matapos i-endorso ng Senate Subcommittee on Finance ang kanilang budget sa plenary. 49.7 billion pesos ang hiningi nilang budget para sa susunod na taon, ngunit 35.4 billion pesos lamang ang naaprubahan. Ayon kay Garcia, tapos na ang preliminary investigation na ginawa ng kanilang law department. Sa oras na ito may sumiti sa Comelec and Bank, ay agad silang magtakda ng pagtalakay at botohan para aprobahan o ibasura ang rekomendasyon ng law department sa kaso ni Guo. Ayaw muna niyang pangunahan ang resulta ng desisyon ng NBank, ngunit malinaw sa report ng kanilang mga fingerprint experts na iisa ang lagda ni Mayor Alice Guo at ng Chinese national na si Go Huaping. Narito si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Tinapos na ng Comelec Law Department yung pagkukonduct ng preliminary investigation matapos na magkaroon ng sagot. Magsumiti ng sagot si Mayor Alice Guo sa Commission on Elections. Asahan niyo po na ang Comelec kaagad, kung ano man yung maging recommendation ng Law Department, ang NBank ay kaagad magpupulong upang pag-usapan kung i-adapt namin o hindi ang recommendation ng Law Department to charge or not to charge Mayor Alice Guo of criminal case for misrepresentation. How long, sir, ang paghihintay? Ay, wag po kayo dapat po ngayong linggo ito Kaya lamang po for signature pa ng amin pong director ng Law Department ang recommendation, at kung ito ma-submit kaagad, mailalagay kaagad yan sa agenda ng NBank, at asahan nyo, ako naniniwala ko hindi matatapos ang next week ay meron tayong disposisyon patungkol sa kasong yan. At yan ay bilang ito si RH28 Raymond Adbaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4, happy birthday pala ngayon kay si birthday ni Sky ni Ray Langit. Sir Ray, good morning, happy birthday. Birthday din ni Attorney Jimmy Policarpio, ganyan din si Manny Augusto ng Cambitex. Inundina ni Makati Mayor Abby Binay ang isang misleading na Facebook post na dumudungi sa reputasyon ng kanilang lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Abby, kinokonsidera nila ngayon na maghain ng reklamo laban sa nagpalabas ng naturang anyay malisyosong post. Sa sinasabing post na binahagi ng user na Street Life Manila, pinapakita roon ang isang larawan ng isang nakaklamp na motorsiklo na manoy pagmamayari ng isang angkas driver na naputulan ng kadena. Nakalagay sa caption na imbis umano tinulungan ng enforcer ng Makati, nilagyan pa ng clamp at tinikitan. Maraming pinabulaanan nito ni Mayor Binay at pinayuhan ng publiko na huwag maniniwala sa disinformation. Nilinaw ni Binay na taliwa sa caption na bagamat na clamp nga ang motorsiklo, agad naman itong inalis at hindi rin na-issuehan ng ticket ang naturang rider. Iminongkay naman ni Senator Amy Marcos sa gobyerno na sweldohan ang mga magsasaka, lalo na ang mga gumagapas ng palay at iba pang mga essential commodities. Kapanayan pa rin ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ng Presidential Sister, dapat may maaasahan ang mga local farmer na siguradong kita sa gitna ng iba't ibang hamon sa sektor ng agrikultura.
Idiniin pa ni Senator Marcos na maling nagugutom ang mga magsasaka. Samantalang sila ang mabigat ng trabaho, mapakain lamang ang milyon-milyong Pilipino. Inalampag din ang mababatas ang Department of Agriculture na pag-aralan ang hirit niyang bigyan ng transport subsidy ang mga local producer ng pagkain. Umaabot kasi niya ng triple ang gastusin sa pagbibiyahe lamang ng mga aning pagkain pa Metro Manila mula sa mga probinsya kumpara sa pag-i-export o kung dadalhin ito sa abroad o kaya'y kukunin mula sa abroad. Sinabi pa ni Senator Amy Marcos na ito ang dahilan kung bakit maraming murang bigas, gulay at prutas na hindi nadadala sa Kalakang Maynila at nauuwi ang gobyerno sa importation. Binigyan din pa niya na hindi rin lamang ayuda ang kailangan ng mga magsasaka, kundi talagang suporta ng pamahalaan kung paano maibebenta ang kanilang ani sa makatwirang halaga at kung paano mapapalakas pa ang kanilang sektor. Ang ating shipping cost ay higit 3 beses para mag-export. Saan ka nakarinig? Dito sa loob ng Pilipinas, Mindanao to Manila, times 2, times 3 pa, kesa sa mag-export ka sa Taiwan. Hindi tama. Kaya, kinakailangan, sabi ko, habang kinakausap natin ang mga shipper at may-ari ng barko, abay mag-usap-usap tayo at bigyan na muna ng subsidy dito sa transport kaya mahal-mahal na kasi. Ayun, at yun ang tamang ayuda kasi yung dole out, hindi naman sa madang Pilipino, ba't naman natin pinanlilimos? Wag naman barya-baryang binibigay. Tulungan natin sa kinakailangan nila. Maganda umaga, Pilipinas! Nabungi ang isang traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority matapos pagsasapakin ng isang lalaki habang nagsasagawa ng road clearing operation sa Pasay City. Kinilalang enforcer na si Emerson Pagala, 62 taong gulang miyembro ng Special Operations Group Strike Force. Matay sa report, tinuto ni Pagala ang isang sedan na illegal na nakaparada sa FB Harrison Avenue sa Barangay 26 nang videohan siya ng isang lalaki. Sinaway ni Pagala ang lalaki na kinilalang si Juber Solsona Abalos sa pagbibideo sa kanya dahilan upang mainis ang suspect at sapakin siya ng 3 beses sa muka. Nagtamo ng pasa sa mukha si Pagala at natanggal din ang kanyang ngipin. Dahil sa pangyayari, habang naaresto naman ang suspect, nanakunan pa ng shabu sa bulsa. Aba, kaya pala matapang, ano ha? Aktibong naghahanap ngayon ang Department of Agriculture ng karagdagang pondo mula sa International Development Partners upang matugunan naman ang kritikal na hamon sa sektor ng agrikultura. Sa isang mensahe mula para sa Manila Overseas Press Club, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Batid ng DA na limitado ang pondo ng pamahalaan upang isakatuparan ang malalaking proyekto gaya ng mga seaport, mga kalsada, tulay at irigasyon na kinakailangan upang ibordinisa ang agrikultura. Sinabi pa ni Secretary Laurel na ang paggawa ng Build Better More Farm-to-Market Roads and Bridges ay naipropose na sa French government upang mapabuti ang infrastruktura na nag-uugnay sa mga sakahan, palaisdaan, coastal landing points at mga post-harvest facilities patungo sa merkado. Kanya mapapadali lamang ang proyekto kapag naisakatuparan ng mga naturang kasunduan at ito'y makatutulong sa kalakalan upang matiyak ang maayos na paggalaw ng mga produktong agrikultural. Layunin din naman nito na bawasan ang trade barriers at makabuo ng mas epektibong value chain para sa pagkain at agricultural commodities na magsisigurong mas madaling makakarating sa kanilang destinasyon. Sinabi pa ng kalihim ng Department of Agriculture na inaasahang matutugunan ng programa o ng naturang programa ang mga malaking kakulangan sa infrastruktura na kasalukuyang humahadlang sa maayos na pamamahagi ng mga produktong agrikultural. 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Binigyan din naman ni Senator Go ang pangangailangan para sa modernization ng Bureau of Immigration upang masugpo ang korupsyon, mapahusay ang serbisyo at mapaigting ang national security. Sa public hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights nitong nakalipas na inang araw, muling sinulong ni Senator Go ang pagpapatibay ng Senate Bill 1185, kilala bilang Bureau of Immigration Modernization Act. Ayon kay Go na siyang may akda ng naturang panukala, mahalaga ma-update ang operasyon at sistema ng Bureau of Immigration para makatugon sa mga hamon ng korupsyon at burokrasya at mapaigting din ang pambansang seguridad. Kasama sa bisyon ni Senator Go para sa modernisasyon ng BI, ang pagpapahusay sa mga serbisyo para sa mga OFW na kadalasang nangangailangan ng gabay at suporta
para wag ang at nagiging biktima pa ng corruption. Menos 2 bago mag-alas 4 ng umaga. Oy, sa ating mga suki ho dyan sa Rizal, huwag natin kalimutan, andyan pa rin ho yung St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. I-check daw ho ninyo yung kanilang newest model townhouse na Bianca, 2-story townhouse yan, na may balcony. Alam ba niyo na 2 hanggang 3 bedrooms ang pwede ho dyan. Tapos paglabas ho ninyo ng pinto doon ho sa balkon, ang sasalubong ho sa inyo malamig na hangin, magandang simoy ang hangin, at magandang view. Ayan, pwede nyo i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay kung gusto nyo. Contact na tawagan na po ninyo ang St. Monique Ballet sa 0917-719-7908. Ulitin natin 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. May lead na ang Philippine National Police kung saan nagtatago ngayon si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon sa spokesperson ng Criminal Investigation and Detection Group na si Lieutenant Colonel Imelda Reyes, may impormasyon ang nakakalap ang tracker team ng PNP CIDG, ngunit hindi muna ito sa publiko upang hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. Bukod dito, biniverifika pa niya ang impormasyon matapos silang makatanggap ng CCTV footage ng sinasabing kinaroroonan ng dating opisyal. Samantala, nagbabala din ang PNP sa sinumang nagkakanlong kay Roque. Maaari siyang masampahan ng kaso o mademanda ng obstruction of justice. Una nang tiniyak ng PNP na nasa bansa pa si Roque, batay na rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration. Alamin muna natin ang magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali. Kasama natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Kaninang alas 3 ng umaga, may minomonitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli itong namataan sa layong 745 kilometers east-southeast ng Itbayat, Batanes. Maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging isang grave na bagyo within the next 24 hours. Pero inaasahan natin na hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maging tropical depression ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon wala itong direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Itong habagat pa rin ang magdudulot ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na dyan ng Metro Manila, pati na rin dito sa Samar provinces. Pinaka-maapektuhan pa rin ng habagat ang mga areas ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Kaya sa mga lugar na ito, maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa western section ng Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan na katamtaman hanggang sa malong karagatan. Sir Angel? Sabi mo, walang napaparating na sama ng panahon, ano ha? So ayan po itong LPA na ating minomonitor, malayo naman po malayo sa ating bansa. Pero low chance pong maging bagyo for the next 24 hours, pero kumbaga tataas po yung possibility in the coming days. Pero malayo naman po ito sa ating bansa, itong habagat pa rin yung matudulot ng pag-ulan sa areas ng Luzon at Visayas. Ayan, tapos yung weekend natin, okay naman.
Opo, sa weekend, makulimlim na panahon nating inaasahan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pero early next week po, Sir Angel, unti-unti nang hihina yung epekto ng habagat. So, mababawasan ng mga pag-ulan, especially nga dito sa western section ng Luzon. Oo. Dan, para lang mabigyan din ng ideya yung ating mga kababayan, di ba? Pagka may dumadating na sama ng panahon at na tumatanggap kayo ng impormasyon sa mga synoptic stations, gaano katagal nyo pinoprocess yun para makabuo ng isang bulletin o ng isang advisory? Opo, usually po yung observation kasi ng ating mga kasamahan sa ating mga stasyon, kinokonduct po sa normal na araw po, kinokonduct po yan every 6 hours. So usually 3 to 6 hours. So usually po, kunyari po 2:00 ng umaga yung pinadalang datos ng ating stasyon. So mapaprocess po namin yan in within 1 to 2 hours. So nire-release po namin forecast ng 4 a.m. Kumbaga yung gamit po naming datos ay yung pinadala ng aming stasyon ng 2:00 ng umaga po, Sir Angel. Ayun. So ganun katagal. 2:00. Kasi ilan bang synoptic stations ang pinanggagalingan yan, Dan? Around more than 50 synoptic stations po. More than 50. Yes, Tapos, di ba, meron pa tayong mga automatic weather stations din na pinagkukunan ng impormasyon kapag may bagyo. Opo, yes sir. So usually naman po yung ibang AWS natin, pinukukunan naman natin ng rainfall data. Kumbaga ginagamit naming tool yan para i-validate po kung tama po yung forecast sa mga nakaraang oras, at ginagamit po yung kumbaga as adjustment po sa aming future forecast po, sa Angel. Kumukuha din kayo ng information, ng mga data galing sa ibang bansa? Sa mga mga allies? Opo, yes po. So kumbaga yung ibang met agencies, no, so mandato po yan ng WMO, ito yung World Meteorological Organization, na magpadala po ng datos mula sa synoptic station. So yung 2:00 po na data, hindi lang po sa ating, yung pinaprocess nating data, hindi lang po sa synoptic stations ng Pag-asa. So kumbaga yung synoptic stations po ng buong mundo po yung pinaprocess natin, Sir Angel. Ayun. Bukod pa yun sa mga satellite feed na talagang nakukuha natin direkta, di ba? Yes po, Sir Angel. Kaya ako lang natanong, Dan, kasi ang sinasabi ho ng mga Metro Mayors, agahan, sa halip na 4:00, gawin nating 3:30 yung paglalabas na ng bulletin pagka may bagyo. Hindi po basta-basta ganun, kasi may protocol po tayong pina-follow. So, hindi porket nag-observe po yung stasyon natin ng 2:00, hindi po agad-agad yan mapaprocess, Sir Angel. Kumbaga may latency talaga, kumbaga may delay sa pagpaprocess ng data, sir. So, hindi po basta-basta ganun yung paggagawa na ating mga forecast. Pero yung 1 hour na interval, pwede naman yun, di ba? Pagka nandyan na yung bagyo. Yes. Actually, Sir Angel, pag may bagyo naman, yung mga stations na malapit sa bagyo na kukonduct po, kumbaga binibigyan namin ng order to conduct hourly observations, kasi lalong-lalo na pag nasa kalupaan, importante po yun, lalo na pag may nagkukross na bagyo sa landmass, kasi mas nakakatulong yun sa aming mga forecasters para mahanap po yung center ng bagyo. Kasi kadalasan baka akala nila nagbibigay lang kayo ng anunsyo para sa suspension ng klase. Hindi po. Gabay po ito ng mga papalapag na eroplano, pa-take off na eroplano, mga bumibiyahing barko, hindi lang po domestically kundi internationally. Kaya hindi ho po pwedeng bara-bara yung impormasyon na ibibigay. Opo, Sir Angel. Tapos linawin ko lang po, no, so kunyari yung 2:00 nating yung station natin na conduct na observation ng 2:00, saka pa po namin marireceive yung data around 2:30 or 2:45. So kumbaga more or less may 1 hour kaming time para gawin yung forecast. So hindi po basta-basta magre-request na kumbaga mas paagahan yung forecast. So kumbaga yun na po yung time period ng paggawa pa namin ng forecast, Sir Angel. At saka kadalasan ang tinatanggap ho nila hindi naman ho talaga yung mga tawag dito, interpretation. Mga data po yan, mga numero. Kaya nga yun ang pinakamahirap na, di ba, nung nag-aaral kayo ng meteorology. Opo, Sir Angel. So kumbaga kami yung nag-i-interpret at ito lang po yung yung nakukuha namin dito. Ayan. Anyway, so Dan, gaano karami na bang meteorologists natin ngayon? Sa Pag-asa po, around, I think, ballpark estimate, around 1,000 po yung, as far as I know, hindi po nakakamali. Spread all over the country. Opo, yun po yung, including na po kami mga forecasters, mga kasamaan sa ibang division, as well as yung mga kasamaan po namin sa field station. So, around more or less 1,000 po, Sir Angel. 1,000. Pero regular na lahat? Hindi, yung 1,000 po yun, alam ko regular lang po yun. So, hindi pa po counted dun yung jump order? Opo, yung mga contract of service personnel. Ay, sus may Ginoo. Teka muna, yung batch ng maramihang kumuha ng BS Meteorology, nandyan pa ba sila? As of now, sir, opo, may mga ibang
may mga nagtatrabaho na po ditong BS Med as far as I know. Actually ngayon po may mga OJT po kami ng BS Med. BS Med sa ibang sa ibang division po sa Angel. Ano din, may maraming mga foreign students din ngayon dyan. May mga po, actually yung Pag-asa po kasi, yung may tinatawag po, kumbaga regional training center po kasi itong Pag-asa. So, yung mga kasaman po natin sa Pacific Islands and other Southeast Asia regions, pag may gusto po silang magpa-train, usually po pinapadala po namin dito. Actually yung may mga nagte-training po ditong foreigners ngayon from other countries po si Angel. Yung mga OJTs po namin. Ayun. Kasi nga, napakalaki ng ating laboratorio sa Pilipinas. Buong bansa, laboratorio. Pagdating sa Baguio. Kasi on the average, meron tayo ilan? 21, di ba? 20 po, 20. 20 na Baguio dumarating. Kaya hindi mo kinakailangan ng simulator Actual. Kung experience na po. Experienceado na po yung mga forecaster dito. Ayan. Anyway, Dan, kaya ako lang natatanong yun kasi nga sinasabi ho nila, baka po pwedeng agahan. Gustuhin man ho ng mga eksperte ho natin dahil siyempre, makatutulong din ho yan sa decision making, hindi ho po pwedeng ganun kadalis dahil meron nga pong protocol at marami ho yung mga kinukonsider at pinanggagalingan ng mga impormasyon na kinakailangan ma-interpret effectively. Otherwise, mako-compromise naman ho yung mga impormasyon na ibabahagi natin sa publiko, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ayan, Dan, maraming salamat for taking time. Maraming salamat po, Sir Angel. Magandang umaga po. Magandang umaga. Si Dan Villamil mula po sa Forecasting Center ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Sabihin niya, parang nagmamagaling ka naman dyan, tanong ka ng tanong na ganyan. Hindi ho. Isa ho kasi ito sa mga inaral ho natin, nung isinusulong ho natin yung isang programa para magkaroon ho ng mas marami tayong mga forecaster. At yun ho dahilan kung bakit ngayon meron na pong BS Meteorology sa iba't ibang mga eskwelahan. At kung naman po yung mga importanteng lakad ho natin ngayon, magbaon ho tayo ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawa ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures kasama na ho natin. Ang pag-uusapan ho natin ay immunity. Kasi nga, isa ho sa mga dahilan na kung bakit si Dr. Willie Ong kumakaharap ngayon sa isang matinding hamon sa kalusugan. Meron ho siyang cancer, inamin naman ho niya, dahil daw po sa stress. Ayan. Paano nga ba malalabanan ang stress at bakit napaka-importante ng pahinga o ng pagtulog sa stress? Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Doc Angel, at sa mga tagapakinig at tagapanood natin dito sa DCR. Angelo lang po, hindi po Doc. Hindi po ako umabot na sa PhD. Anyway, Sir Brian, bakit number one siguro rare yung kaso ni di ba, ni Dr. Willie? It's a rare cancer. Wala siyang genetic history. Kumbaga sa family niya, it doesn't run in their blood. Bakit? Kung nasa bloodline nyo, mas mataas ang probability na magkaroon ka talaga ng cancer. Yes. So, kunyari, yung mga kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, or mga tito, tita, hanggang sa mga lolo-lola natin, may history of cancer, may probability that when you grow older, the higher yung risk mo of really having cancer. No, kagaya nga nung nabanggit nung kaibigan ko na oncologist, no? Technically sa atin naman, in effect, no, may mga possibility talaga tayong lahat to have an abnormal cells or cancer cells. Depende lang yan kung matitrigger, pero mas mataas lang yung risk factor, lalo nung may pamilya. So may mga history sa pamilya. Pero si Doc Willie kasi wala .
Pag sinabi mong history, pang ilang henerasyon? Multiple generations. Usually dyan mas makikita natin yan. But kasi halimbawa na-observe na yung magulang, lolo't lola, tito, tita, ibig sabihin sa genes nila meron ding mas mataas yung risk nila of having cancer. So, ano ba, nanay, mas mataas na may probability na yung anak magkaroon ng cancer? Yes, mataas yung probability, lalo na kung ang cause ng cancer niya is because of genetics din. Kasi tinetest yan, na-check yan kung saan yung pinanggagalingan. Or talagang possible kasi na, halimbawa, yung kay Doc, hindi naman talaga siya, wala talaga silang history, sa kanya lang lumabas. It's because of other factors, environmental factors and stress. Sabi mo, ma-check sa dugo? Halimbawa, hindi ko alam na yung mga nauna palang mga kamag-anakan namin may cancer. Halimbawa, uncle, from third degree, ma-check yun sa dugo? Yeah. Nag-sequencing na ngayon eh. Bago na yung technology ngayon. Yun nga Kong Angel, ang problema wala sa Pilipinas eh. Oh. So for example, when my mom had cancer as well, yung blood niya, pinadala namin sa US. Ganun? Check yung sequence. May genetic sequencing na ginagawa. Okay. And anong naging findings? Well, yung sa kanya talagang may history talaga. May mga kamag-anak din kami, mga kapatid niya, magulang niya, meron din talaga. Mother side. So, up to what degree ang pwedeng pasahan nun? Dire-diretso yun eh. Kasi more of genetic sequence mo. So, pwede naman siyang ma-break, pero once na nasa genes yan, mataas yung risk. Okay. Not automatic ha. Meron namang mga hindi na ipapasa sa next generation. We're talking about the risk of having cancer. So kaya pagka ganon, lalo na mataas yung risk, you have to be really cautious about that na ma-detect earlier. So early detection. May mga kits naman ngayon for early detection, ano ha? Yes. May mga test na ginagawa. Pero yun nga yan ang problem sa cancer natin, sa cancer minsan. Yun, kagaya ng kidok, nagtago yun eh. So hindi siya nakikita sa ultrasound, hindi siya nakikita basta sa mga typical test natin. Hindi naman kasi pag executive check-up, hindi ka naman pwedeng magpa-CT scan lagi eh, no? So, or PET scan. So usually ultrasound lang yung gagawin mo para makita yung loob. So hindi na-detect kasi nga nakatago. So yun yung challenge doon. So sa ibang bansa, sa ibang bansa meron silang like for example sa Canada, sa US, sa highly developed countries, meron silang ginagawa ngayon to check cancer biomarkers. Yung mga ganyan. So nagagawa na yan sa ibang bansa. Sa Pilipinas, wala pa, but I heard of some that's planning to bring it here. So hopefully gumanda talaga yung healthcare system natin. Biomarkers ang tawag doon. More or less, magkano yan? Magkano yan? Mahal. Ano ba yan? Like for example, yung sequencing na ginawa nung sa nanay ko, I think inabot kami ng 160,000. Kit ba siya or machine? No, it's sequencing eh. Genetic sequencing siya. Kaya nga. Yung mga blood test, kung hindi ako nagkakamali, meron na sa Makati Med. Okay. So they could inquire dun sa mga doctors. Bakit hindi lahat ng mga government hospital lagyan natin dyan for early detection? Di ba? Yan yung ina-espouse namin, ang sinasabi namin, kasi cancer, when you detect it early, on stage 1, stage 2, kaya yan eh. Kaya pa yan. Once na nag-metastasize o kumalat, at malaki na talaga at hindi na ma-opera, yan yung problema. Yan yung magiging malaking problema natin. So marami tayong nadidinig na nagka-cancer sila pero ang sabihin naka-recover, usually it's stage 1, stage 2, early stage 3. May nakaka-recover sa stage 4 pero medyo mahirap pagka gano'n na kasi sabihin kumalat na sa ibang organs. Ang hirap na hanapin. Tapos depende yan kung aggressive. But early detection will always be the best na laban natin for cancer. Regardless ng cancer, breast cancer, cancer sa... Di ba? Ano yun, nabubolster na lang ng lifestyle. So, ibig sabihin, yes, yung mga cancer cells na yon parang nag-hibernate na nabuboost na lang siya, pinalalakas na lang because of lifestyle. Oo, tama. So yung kagaya na sinabi ni Dr. nung kaibigan kong oncologist, no? Andyan yan, pero pagka pangit yung lifestyle mo, no? Matitrigger yan
Kasi yung cells naman natin, alam naman natin, medyo scientific lang na konti, no? Nag-ano naman yan, di ba? Kaya nga nag-grow yung mga cells natin. So naturally, nag-grow yan, nagkakaroon ng formation. So kapag nagkaroon ng mga factors, no, that could trigger the growth of your cancer cell, yun. At malaking factor na mag-develop is your stress. Ang problem kasi natin kung with stress, normal lang naman, lahat naman tayo nagkakaroon ng stress, right? Ang problema dyan kapag may chronic stress ka, yung laging stressful yung situation mo. Kasi every time na nagkakaroon tayo ng stress, your body releases cortisol. So safe naman ang cortisol, kasi kailangan niya ng katawan mo. Ang cortisol, actually malaki yung function niya in our body, no? So ano yan nagre-release yung body mo ng cortisol. Kumbaga hindi siya okay, let me clarify this. Hindi ka nagkaroon ng cortisol dahil para lang magkaroon ka ng sakit, no? Cortisol is part of your fight and flight response, no? Ibig sabihin, when you get stressed, no, nadidetect yan ng brain natin. Alam naman natin ng brain natin, pag nadetect niya na stress yung body, either physical yan or psychological, so injury, anxiety, yung brain natin, magre-release yan ng hormone na tawag namin CRH. Yung CRH pupunta sa pituitary, ACTH, and then eventually, to simplify it, magre-release yan ng cortisol. Anong purpose ng cortisol, no? Ang cortisol, papasok yan sa blood mo, dahil nagkaroon ka ng stress, no? I-increase nga yung blood sugar mo, yung glucose mo sa body mo, kasi kailangan mo ng mas maraming energy. So that's why i-release nga yung glucose, magiging available siya, i-control niya yung blood pressure mo at i-regulate yung metabolism. So, kumbaga, when your body, the cortisol helps your body increase the energy, ang nangyayari lang din dito, nagkakaroon ka ng suppression ng non-essential function. This is how our body normally works, no? Release the cortisol, tang-as yung energy. Kaya di ba pagka medyo stress tayo, mas bumibilis tayo. Kaya a lot of people are saying they're thriving under stress because mas mataas yung energy level nila. Their brain functions faster because it has a lot of sugar. Now, ang nangyayari nga lang kasi, it nasusuppress nga yung non-essential functions mo like digestion, yung growth, and reproduction natin, no? Immediately nare-reduce yan, nagkakaroon din tayo ng anti-inflammatory, blood pressure. So a lot of our normal body process is affected when we are stressed. So kasi nga i-release si cortisol. Ang problema natin, pag continuous yan, yung stress mo sa buhay mo, whatever it is, continuous yung cortisol mo, high level of cortisol mo in your blood, that's why it leads to diabetes. Kasi nga, cortisol keeps on pumping in your blood So, lagi nga ini-increase yung sugar mo, magda-diabetes ka talaga. Sinusuppress nga yung immunity mo, yung infection, yung fight mo for your infection is also higher. So, possible ka rin magkaroon ng problem sa heart, your mental health will also be affected. And yun nga, chronic high cortisol will eventually lead to your abnormal cancer cells. The cancer cells sleeping in your body to wake up and start being bigger and bigger and bigger. So, yan yung problema doon. Kaya medyo tumataas din yung cases natin ng cancer because yung buhay natin ngayon ang taas talaga ng stress. Let's face that. And then, anong ginagawa ng body natin? Sir, ang taas kasi ng cortisol. Ideally, normal body process natin, pagka oras na ng tulog, matutulog ka. Sa tulog mo, that's the time your body resets. I-dispose niya, ibabalance off niya yung cortisol. So, kung hindi ka nakakatulog ng maayos pa sa gabi, may chronic stress ka, delikado talaga tayo doon. Hindi na nawawala yung cortisol, hindi bumababa into normal level yung cortisol sa dugo natin. That's why it leads to a lot of chronic disease, chronic complications. Kaya talagang mahirap kalaban ang stress. Paano nga yan? Kung halimbawa ang stressor mo, yung biyanan mo, o yung partner mo sa buhay. Chronic talaga yun, tuloy-tuloy yun. Siguro kailangan kung magkaroon ka ng acceptance. Ayan na talaga yan it is what it is, sabi nga nila. So hindi mo naman pwedeng palitan yung biyanan mo. Kaya dapat maging mapili bago magpakasal. Kasi matagal-tagal walang divorce sa atin diba? So yan yung mga ganyan. Kaya ideally, when there are stressors sa'yo,
at you felt like hindi mo na siya makokontrol, you have to remove that stress. Kasi otherwise, delikado tayo. Pag tuloy-tuloy na mataas yung cortisol level, that's the time that mag-lead yan sa maraming sakit, babagsak yung immunity and all the rest. Ayun. Okay. Kasi sinasabi nga, ang Ultabio ginagamit na adjunct treatment for cancer cases. Ano ha? How does it work? Bakit? Bakit siya ginagamit ng mga doktor as adjunct treatment? Okay. There are doctors na rin that has been using a postbiotic immune system. Well, ganito kasi yan. When you have cancer, what happens is your immune system goes low. Bumababa yung immune system natin. Kaya nga kapag may mga pasyente tayo, lalo na nagki-chemotherapy, mahalaga that they are protected dahil mababa ang immune system nila when they get infection, when they get viruses coming inside their body. Mabilis silang nagkakaroon ng infection kasi halos hinang-hina din even your immune system. Remember, chemotherapy doesn't just kill cancer cells. It affects all other cells in your body kaya nga nagkakaroon ng pagkakalbo. Ang una kasing tinatamaan na namamatay usually sa chemotherapy are your hair follicles, no? Yung hair cells natin kasama yung immunity. So, bakit nagbibigay sila doctors ng mga postbiotic or immune boosting na supplements? It's because they want to make sure na meron ka pa ring panlaban. So, may mga doctors that has been using Lactococcus lactis strain plasma because of its immunomodulatory function and the activation of the plasmacytoid dendritic cells. So that once na-activate mo kasi yung PDC, the PDC's purpose naman is to go around your body and i-detect niya kung may mga kalaban to send a signal to your natural killer cells, T cells, helper T cells, cytotoxic T cells na kakalabanin niya yung mga fight infections, no? So that's why mas maganda yung detection. So yun yung reason kung bakit idinadagdag nila. So napaka-importante, nilalaban natin ang stress. Kung hindi mo daw humalabanan ng stress, sabi ni Sir Brian, tanggapin. Isa na ka naman magagawa talaga. Or pinakamaganda talaga ma-achieve mo yung sapat na tulog, di ba? Correct. In my case, halimbawa, Sir Brian, hanggang 6 sabi nila sa buong Asia, worst sleeper daw ho ang mga Pilipino dahil 6 to 7 hours lang talaga ang ating tulog. Not because of work, kundi yung ingay sa paligid, di ba? At saka yung klase ng work na available sa atin. So, yun, kaya kinakailangan talaga na tinutulungan natin. Kaya pala dumadami talaga ang kaso ng cancer. Tsaka wag na magbasa masyado ng social media. Tumataas talaga sa Pilipinas. It's the lifestyle eh. Alam naman natin na ang Pilipino rin, pagka kumain tayo, obvious naman din sa akin. Talaga pagka kumain tayo sa handaan, hindi pwedeng hindi kompleto sa carbs on carbs, right? Ang kwento ko nga yan pag na-stress tayo, minsan, nung bata-bata tayo, kayo iba sa atin, ganun ang kain natin, kanin, ang ulam, pansit canton diba? So parang carbs on carbs. So talagang delikado delikado yan. Tatakas talaga yung sugar mo, magsasanga-sanga yan. So that's why siguro ang lagi ko sinasabi, we control how we respond, no? For example, decisions naman natin yan Kung talagang stressful yung paligid natin, we have to decide for ourselves, no? Decide for ourselves kasi kailangan natin ng number 1, mental health. Too much stress can cause anxiety and depression. So kontrolin na natin. We decide for ourselves kung ano yung mas maganda para sa atin. Wag masyadong magpa-apekto sa social media. Kasi yung social media kung talaga naman, I can relate nung sinasabi nga ni Doc na yung mga bashers nga. Kasi once he starts posting, ang daming natutulungan, pero hindi pwedeng wala yung bashers. Kaya talagang meron, consistent din sila, no? So that's why it affects. Akala kasi ng ibang tao hindi nababasa yon, but actually nababasa talaga na it affects Kahit ano sabihin mo when you start seeing bashing, kaya lang it's a trade-off, no? Doc really wants to educate people. So kasama yun sa trade. Anyway, kung meron pa ho kayong mga concerns tungkol po sa stress, tawag ho kayo sa Tioxis Health Ventures. Ano nga yung natin,
Hindi ko mahagilap. Ayan. Dito ho kayo mag-text ng inyong message, ha? 658. Ayan, meron ho mga nakastambay ng mga medical experts dyan na tutulong ho sa inyo. Lalong-lalo na ho yung may mga concerns tungkol sa stresses ho nila, no? Pero pag utang naman ang stresser niyo, wag nyo na idamay ho yung utang, ano ha? 0917-110-658. Diyan ho kayo magpadala ho ng mensahe para matulungan po kayo. Sir Brian, thank you again, and maraming salamat for keeping company dito sa mga kababayan natin na nangangailangan ng mga payo. Thank you. Magandang umaga po. Salamat. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza. Condolence to the family of Dr. Evelyn Sabeliano. Diyan po sa Dr. Evelyn Sabeliano Punayo ng Daet Camarines Sur, Camarines Norte. Daet Camarines Norte. Nakikiramay po tayo sa mga naulila ni Dr. Evelyn Sabeliano Punayo. Yan po sa Daet Camarines Norte. Yan po ay mensaheng pinapaabot ni Dr. Senny Mendoza at ng Talisay, Batangas, UST Medicine Class of 1974. Nakikiramay po tayo sa mga naulila. Magandang umaga, Pilipinas! Baka ho kayo bibiyahe palabas ng bansa. Pagbalik nyo ng Pilipinas, wag na kayong bumili ng pasalubong na imported na tsokolate. Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global. Dahil ito po ay sinuportahan ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng Tangerine Chocolate. Ang ginagawa, lahat ho ng mga nagiging harvest ho ng mga magsasaka dinideliver sa isang processing center para masiguro na dekalidad ho yung cacao beans na gagamitin sa pagpo-produce ng Tangerine Chocolate para nga po maging world-class ang dating. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating pong mga magsasaka. Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sa bawat pagtangkilig po natin sa Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang ating mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! COMELEC maglalabas na ng rules and regulations sa social media para naman sa mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy. Kuyang Angela, maglalabas na ng rules and regulation ng COMELEC sa paggamit ng mga social media para sa kakandidato kakandidato ngayong 2025 midterm election. Sinabi ni COMELEC Chairman John Sherwin Garcia na inapruba na ng ANBANG ang rules and regulation para masiguro na hindi maabuso ang paggamit ng social media ngayong eleksyon. Sa kasalukuyan, tanging ang mga advertisement sa radyo, telebisyon, dyaryo, magazine at pamphlet lamang merong regulasyon ang komisyon. Nais nilang matiyak na hindi magagamit ang artificial intelligence sa mga paninira o pagpapakalat ng fake news sa mga social media. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Nabulag sa pera ang mga opisyal ng gobyerno kaya't pinayagan ang illegal na operasyon ng Pogo kahit ipinagbabawal na ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang sinabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa muling pagsasagawa ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Sinabi ni Fernandez na sa kabila ng utos ng Pangulo, nagpatuloy ang operasyon ng mga illegal na Pogo sa Cebu, Cavite at Cagayan dahil itinoon umano ng mga korrupt na opisyal ang kanilang atensyon sa pera at personal na interes. Ikinababahala rin ni Congressman Fernandez ang alegasyon na mayroong pang matataas na opisyal at dating opisyal ng Philippine National Police na sangkot dito sa pagpapatuloy din ng mga operasyon ng illegal na Pogo. Sa kanyang pagkatapos, nanawagan naman si Fernandez sa publiko na tumulong upang matunton ang mga nakatago pang illegal na Pogo. General Malbil, nagbabalang kakasuhan ang PAGCOR executive na kumaladkad sa PNP sa isyu ng illegal na Pogo. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, hinamon ni Philippine National Police Chief, Police General Romeo Francisco Martil, itong PAGCOR official si Raul Villanueva para pangalanan ang umano'y dating hepe ng pambansang pulisya na tumatanggap di umano ng payola sa illegal na Pogo.
Sa isang pahayag, nagbabala ang Top Cop, nakakasuhan ng dating AFP Intelligence Service Chief sakaling mapatunayan hindi totoo ang aligasyong kumaladkad sa buong PNP. Ginawa ni Marbil ang pahayag matapos banggitin ni Villanueva under oath sa Senado na tumulong ang isa umanong ex-PNP chief sa pagtakas ni Alice Go para sa general sweeping naturang statement na sinimbola na rin namang paimbestigahan sa Criminal Investigation and Detection Group. Nauna ng dumistansya isa-isa ang ilang dating hepe ng PNP sa naturang issue gaya ni na former Generals Benjamin Acorda, Oscar Albayalde, former Senator Ping Lacson at Rodolfo Azurin. Sa mga nabanggit, mismong si Azurin ang nagbungkahi kay Marbil, nakasuhan si Gutierrez kung hindi papangalanan ang binabanggit. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Tama nga naman dahil halimbawa si General Nick Bartolome naging PNP chief ito nung panahon ni Pinoy. Ano kinalaman niya nga doon sa illegal na pogo? Di ba? Tapos si General Acorda, si General Acorda mismo nag-utos ng pagre-raid doon sa ilang mga illegal na mga pogo operations sa di ba? Sa na natuntun diyan sa may Pampanga. Oh. Si General Acorda yun sa ano pa ba? Maraming marami hong mga instances na ang problema ho dito nasagap ni retired General Villanueva yung chismis. Aminado naman siya, kwento-kwentuhan. Pagkatapos dinala niya doon sa hearing ho ng Senado. Isang katerban chismoso doon. Ayun, lalo hong nadiskarel. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat yun factual. Hindi narinig ko kasi sa ganito, kinuwento ni ganito, di ba? Kung sasabihin mong may payroll, maglabas ka ng listahan, maglabas ka ng payroll. 48 pesos na imported rice, mabibili sa Kabihasnan Public Market. Aba! Kaya lang dismayado daw yung mga retailers dahil tinetengka ng mga importer ang bigas sa Pantalan ng Maynila. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, bumaba na ng 2 piso yung kada kilo ng pinakamurang imported na bigas sa Kabihasnan Public Market sa Parañaque City. Mula sa dating 50 pesos ang kada kilo, may mabibili na ditong 48 pesos kada kilong imported rice. Nananatili namang mahal sa 50 pesos ang kada kilo ng pinakamurang lokal na bigas dito sa pamilyan. Ayon sa mga nakapanayam nating vendor, nakamura rin sila ng 2 piso sa mga importer ng bigas ngayong buwan. Pero meron daw talagang mga buwan na tumataas din ng piso o 2 piso kada kilo ang kuha nila sa mga importer dahil umano sa limitadong supply. Kaya naman dismayado yung mga tindero at tindera sa ulat ng Philippine Ports Authority na sinasadya pala ng ilang rice importer na itenga ang kanilang mga shipment sa loob ng Manila International Container Terminal hanggang sa sumipa ang presyuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat talaga ito mabusisi, bakit nakatenga dyan sa mga pantalan, Mayor Along Malapitan, binalaan naman ang residente ng Caloocan na mag-ingat sa mga peking accounts na ginagamit ang kanyang picture at pangalan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Bahay punta ko yung Angel. Sinabi ni Mayor Along Malapitan na siya lang ang nag-iisang mayor at Along Malapitan. Nakarang may gumagawa na isa pang account na kanyang picture at pangalan ang ginagamit para ilihis ang totoong Along Malapitan ang nakapost sa social media at mga komento. Minsan ito yung gusto nilang maging si Along Malapitan pero wala na raw. Nag-iisa lang daw ito, Kuya Angel, ayon sa alkalde. Pinag-iingat ito ang mga taga-Kankalo na mag-ingat sa mga fake account na nagpapanggap bilang siya. Pinalalahanan nito ang mga mamamayan ng Caloocan na palaging may blue check sa tabi ng kanyang pangalan at hindi siya corny pag mag-reply. Anya na i-report na at i-block na lamang hanggang maupo sila o ang nasa likod ng fake account na gumagamit ng picture ng alkalde. Sa ngayon, Kuya Angel, ay may mga pabugso-bugsong at kalat-kalat na pag-ulan sa bangkin ng Cabanaba. Pagamat hindi kalakasan pero tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Mahiwagang tunog. 9,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Aligo muna kayo ha. Mag-shower muna kayo bago ho kayo mag-isip ng kung anong mahiwagang tunog yan ha. Gamit kayo ng Shield Matte Soap ha. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At ang sasali ho naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Sabi ko nga ho sa inyo, ang prinsipyo na ginamit dyan ay may friction. Ayan, may friction at ang isa sa mga material na ginamit ay ang inyong massage chair. Ayan, massage chair. Sosyal ha. May massage chair si Mabel sa kanilang bahay. Magandang umaga po kay Dr. Kim Tan. Diyan po naman sa Lucena. Ha? Dr. Kim Tan, inaabangan ho kayo ng inyo pong mga suki. Diyan ho sa Lucena, lalong-lalo na yung pong mga nakikinabang sa inyong mga medical mission. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5. Nagbabalik po ang programang Magandang Umaga Pilipinas sa ngalan po ni Kuyang Angelo Palmones. Ako po muna ang inyong makakasama sa ilang minutong natitira sa programang MUP sapagkat may asikasuhin lang saglit ang Kuyang Angelo Palmones. Samantala, sa iba pang detalye ng ating mga balita ngayong umaga ng Biyernes, dapat daw gawing criminal offense ang ginagawang name dropping para matakasan ng batas o makahingi ng pabor sa pamahalaan. Ayon sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, maraming enforcers na tapat na ipinatutupad ang batas ang nag-aalangan kapag ang kanilang hinuhuli ay na-name drop ng mataas na opisyal para takasan ang batas. Gayon din tinukoy ng LCSP ang mga insidente sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nag-name drop daw para makakuha ng pabor na hindi naman dapat. Ayon sa grupo, ang name dropping ay isang offshoot sa palakasan system na matagal nang umiiral sa pamahalaan. Kaya ang mga mahihirap na kawani ng pamahalaan ay natatakot at pagbibigyan sila. Sabi ng LCSP, kung maisa sa batas ay mababawasan ang palakasan system at lalakas ang loob ng mga nagpapatupad ng batas dahil may masasandalan silang batas na magpapataw ng parusa sa mga nagne-name drop. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, itinalaga ng Malacanang ang veteranong broadcaster o broadcast journalist na si Fernando Dindo Amparo na bilang Director o Director General ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Nanumpa sa kanyang pwesto si Amparo sa harap ni Presidential Communication Office Secretary Cesar Chavez. Kasabay nito, isinagawa na rin ang turnover ceremony na sa pamumuno sa ahensya mula kay dating outgoing Director General Rizal Giovanni Aportadera. Si Sangga ay nagsimula sa kanyang media career noong 1987 bilang reporter ng Radyo Pilipinas saka naging Development Information Officer ng Philippine Information Agency at nagtrabaho rin sa ABS-CBN. Ang PBS-BBS ang siyang namamahala sa 33 state-owned radio station nationwide. Ito, plano naman daw ng Philippine Reclamation Authority na magtayo ng monorail na magdurugtong sa Taft Avenue at SM Mall of Asia sa Pasay City na unang
sa Pasay City na unang bahagi ay sumasaklaw sa halos 2 kilometro. Ayon kay PRA Chairman Alexander Lopez, nangako ang Philippine Conglomerate SM Group ng 7 billion pesos investment para sa capital expenditures ng proyekto at karagdagang 2 billion pesos para sa operational expenses nito. Sinabi ni Lopez na ang public-private partnership ay resulta ng pagsisikap ng gobyerno na matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa public transportation. Dagdag pa ng PRA Chairman, nag-alok ang monorail ng cost-effective at sustainable na paraan ng transportasyon dahil sa mas kaunting istasyon nito at kawalan ng elevated skyways. Gumagawa na rin niya siya ng paraan upang mapondohan ang Line 2 at 3 ng proyekto na magkokonekta sa mga hotel, casino, mall at hospital sa reclamation area. Samantala, isusumite ni Lopez Zaneda ang panukalang pagtatayo ng 260,000 square meter International Convention Center para maaprubahan ngayong buwan bago iharap sa Metro Manila Council. Kung sakaling ito ang pinakamalaking convention center sa Southeast Asia, mas malaki pa sa combined area ng SM Mall of Asia o PICC at World Trade Center. Samantala, tanggap muna tayo ng pag-uulat. Ito daw, itinapong mga kamatis, isinisisi sa mga pag-ulan sa Nueva Vizcaya. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni RH25, Grace Sansano. Yes, dahil nga sa sunod-sunod na mga araw na patuloy na mga pag-uulan, isinisi ng mga magsasaka ang maraming mga kamatis na tinapon na nakitang muli ng mga residente sa bahagi naman ng gilid ng lansangan sa Barangay Masok sa bayan ng Bayumbong. Nitong nakalipas, kani-kanyang kuha ang ilang mga residenteng nadaraan doon. Dahil nga, sa ngayon, mabibili pa rin ang kamatis sa 80 kada kilo pataas. Pero sa Bagsakan Center, sa NBAT, itong Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center ay nagkakahalaga ng 25 to 30 pesos ang magagandang uri ng kamatis. Pero dahil nga sa ilang araw ng sunod-sunod na nag-uulan, tinamaan ng pagkasira at nagkaroon na nga ng mga kagat ng insekto ang mga kamatis na ito. Kaya pahirapan na itong nabibili. Kadalasan ka pa ay pagkan umuulan at ito ay natuyo na, ay pumuputok ang mga balat. Kaya't ang mga biyahero iniiwasang mabili na ito. Hindi na ito pwedeng maparehas ang kalidad sa mga magagandang uri ng kamatis. Sa ngayon, problema ng ilang magsasaka dahil tuwing hapon ay umuulan pa rin. Ayon kay NVAT manager ng itong ang Nueva Vizcaya Agricultural Trading Post, ayon kay Gilbert Cumilla, mahalaga na ang ating mga kababayan sa panahong ito ay maalalayan, pero ilan lang daw ito. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang negosasyon at pangako ng Department of Agriculture na darating na ang 5 pa na mga karagdagang gagamitin para sa food processing na gagawin nga na itatinayo sa bahaging ito ng NVAT. Ayon sa DA Secretary, nang dumalaw ito, ipinakita ang pasilidad dahil halos 1 taon na mahigit na ito'y nakatenggap. Pero nangako na nga ang naturang kagawaran na ginagawa na rin ng paraan ang problemang ito. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. Samantala sa oras na 5:56 AM, magbabalik ang Magandang Umaga, Pilipinas.